Ang taxi driver. Sinasabi, tuwing bagong buwan raw, gaya ng mga alon, ang emosyon at pakiramdam natin ay mas sensitibo. Nagkakaroon ng reaksyon ang mga tao sa kaunting pagbabago sa magnetic field ng mundo kapag nagbago ang hugis ng buwan. Ngunit paano ang pwersa na hindi tao? Paano mga damdamin nila? Ako nga pala si Rose at ikukwento ko sa inyo ang nangyari tungkol sa isang gabi ng bagong buwan na nagpapatayo pa rin sa balahibo ng mundong ngayon. Magkasama kami ni Ina sa isang maliit na bahay sa isang nayon. Talagang naging mahirap ang buhay namin simula nang pumanaw si Papa. Dahil sa wala ng pagpipilian, naghanap na ako ng trabaho. Pero karamihan dito dapat nasa lungsod ako. Hindi ko kayang tustusan ang buhay sa lungsod. At hindi ko rin kayang iwang mag-isa si Ina. Pero kailangan kong kumita kahit papaano para mabuhay. Kaya napagpasyahan kong mamasukan bilang tutor. Pamilya na nag-hire sa akin sa trabaho ito ay nakatira doon sa kabilang nayon. Tinanggap ko ang trabahong ito. Pero anak ko, paano naman ang biyahe mo? Di ba ito mahirap? Kaya mo ba talaga? Opo, huwag kayong mag-alala ma. Kaya ko na po ito. Isa pa, may bisikleta po ako. Ayos naman ang unang buwan ko sa trabaho. Binibigay ko kay mama ang sinasahod ko. Rose, napakadami mo nang nagawa, iha. Pakiusap, di ko na kaya na makita na nasasayang ang kabataan mo sa pag-aalaga ng may sakit mong ina. Pakiusap, maghanap ko na ng makakasama mo habang buhay. Shh! Hindi po ako aalis. Ikaw ang lahat sa akin, mama. Sa aking pinagtatrabahuhan. Ano bang sa tingin mo? Nag-aalala talaga ako. Babalik po ako bukas at mauupo ng ilang oras kung kinakailangan. Magiging handa sila sa exam. Huwag po kayong mag-alala. Oo, napakabait mo naman talaga. Nang sumunod na hapon, naging madilim ang langit. Kumidlat. Dumagundong ang kulog. Isang malakas na buhos ng hangin ang nalalapit. Rose, anak, paano ka makakaalis ngayon? May bagyong paparating. Kailangan ko, mama. Nangako ako sa kanila. Kung wala silang exam bukas, hindi ako aalis. Pero paano kung mas nakaroon? Hindi po. Kahit na umulan, matatapos rin ito kaagad. Kaya ko po ito. Ay, sige. Pero dalhin mo itong kapote na ito. Salamat po, ma. Isa pa, kung kaya mo, pakuha na din ng gamot ko. Maubos na kasi yung meron ako. Opo, mama. Babayaran ako ngayon. Ibibili ko po kayo ng gamot. Maraming salamat. Mag-ingat ka. Sige po, ma. Paalam po. Hay, salamat naman. Sana hindi ako abutin ng ulan sa daan. Napakagaling nyo. Salamat po, teacher. Handa na po sila sa exam para bukas. Aalis na po ako. May paparating na bagyo o ulan daw ng mapakalakas. Bakit hindi ka na lang dumito muna hanggang umaga? Salamat po, pero kailangan ko nang umalis. Kailangan ko pa pong ibili si mama ng gamot. Sigurado pong naghihintay na siya at nag-aalala. Wala rin po kasing telepono sa malapit para masabihan ko siya. Sigurado ka ba? Masyado nang madilim. Pinalala pa ng ulan ang sitwasyon, pwede ka namang umalis agad ng umaga. Naku, hindi na po. Huwag po kayong mag-alala. Makakauwi rin po ako agad. Kung sana, alam ko lang. Ilang minuto pa lang nang umalis ako ng bahay. Nang biglang umulan. Ha? Nasaan ang kapote ko? Ay, baka naiwan ko sa bahay nila. Sobrang lakas nga talaga ng pagbuhos ng ulan. At sobrang lakas din ng hangin. Nagpatuloy ako sa pagpadyak. Hindi ako natatakot sa kadiliman. Pero, kakaiba ang gabi iyon. Kakaiba na para bang bumubulong ang kadiliman sa akin. Ha? Imahinasyon ko lang ba yun? O talagang may nakita ako? Madyak ako ng malakas. Dapat nakinig ako sa nanay ko. Narinig niyo na ba ang victim's response? Kapag may banta ng panganib, ang sympathetic na katawan mo ay biglang bugan. Umiri ka.
Nilalaban o tatakbo? Imposibleng malabanan ko ang mga yun. Pinili kong tumakbo. Ngunit ang nag-iisa na daan ay sa madilim na highway. Sa gitna ng malakas na ulan ay maaari nilang tumakbo ng mabilis. Naku, hindi! Ang bisikleta ko! Lumingon ako para makita ang nakakasinda ng sandali ng buhay ko. Sumusunod pa rin sila. Tumakbo ako na ang akala ko katapusan ko na yun. Nang bigla akong nabuhay ng pag-asa, may liwanag akong nakita sa malayo na nagmumula iyon sa isang bahay. Tumakbo ako papunta roon. Isa yung maliit na kubo na may nakaparadang taxi sa labas. Matok ako. Hello? May tao po ba sa loob? Namilip ako sa bintana. May isang matandang lalaki ang nakaupo sa loob. Bakit? Ano ang kailangan mo? Sir, pakiusap, tulungan niyo po ako. Napakalakas po ng ulan at nasira po ang bisikleta ko. At sa tingin ko, may nakasunod sa akin. Natakot po ako. Pwede niyo po ba akong ihatid sa kasunod na village? Pakiusap. Ha? Sige, bigyan mo ako ng 5 minuto. Naghintay ako sa labas ng bahay niya at tingin ako sa highway. Napansin naman ito ng matanda. Pwede ka nang pumasok sa loob. Ay, salamat po. Walang problema. Okay lang po ba iwan ko ang bisikleta ko rito ngayong gabi? O kunin ko po ito bukas? Sige. Pasok ka. Sumakay ako sa taxi at saka kami umalis. Panaylingon ako sa likuran pero walang sumusunod sa amin. Mabuti na lang talaga nariyan si mga taxi driver. Nung makarating kami ng bahay, napansin ko nawawala ang wallet ko. Ha? Ano? Oh, hindi. Pasensya na po kayo, sir. Huwag nahulog kung saan ang wallet ko. Sasaglit lang po ako. Kukuha lang ako ng pera sa bahay. Tumango lang siya at hindi sumagot. Ma? Rose, anak, bakit basang-basa ka? Sabi ko naman sa'yo eh. Ma, mamaya na po. Kailangan ko pong bayaran ang taxi driver na nasa labas. Pwede po bang mahiram? Nawawala ang wallet ko. Ano? Mama, sige na. Ilang minuto po at nakakuha na rin siya ng pera. Heto. Salamat po. Lumabas ako para iubot ang bayad ko at magpasalamat sa kanya. Pero wala na siya roon, pati na ang taxi niya. Diyos ko, napakabuting tao. Tumutulong siya sa ibang tao at umalis na walang bayad. Ang iniisip kaya niyang hindi ko siya babayaran? Hindi bali na. Tingin ko makikita rin naman kami. Bukas ko na lang ibibigay ito. Kukuhanin ko rin naman ang bisikleta ko. Hindi ako nakatulog agad. Ano kaya yung mga humabol sa akin kanina? Paano pa ako dadaan doon? Pagkatapos ng takip silim. Nung sumunod na araw, napunta ako sa bahay ng taxi driver. Laking gulat ko na ang taxi na nakaparada sa labas ay sira na. Kinakalawang at luma na. Mga sapot ng gagamba ang pinto ng bahay at may gumagapang na parang ilang taon nang hindi binubuksan. Pero paano ito nangyari? Nandito ako kagabi lang. Sir, andyan po ba kayo? Ang bisikleta ko! Nagulat ako. Hindi na sira-sira ang bisikleta ko. Maayos ito at para bang walang nangyari doon. At talagang ikinagulat ko nang makita ko ang wallet ko sa ibabaw ng carrier. Ha? Ano? Sir, nandyan po ba kayo? Pero walang sumasagot. Excuse me po. Hi, alam niyo po kung nasaan ang lalaking nakatira dito? Sinong lalaki? Ang taxi driver na nakatira rito. Tinawanan lang ako ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Kapagtataka, ano? Bata, sino bang taxi driver ba tinutukoy mo? Yung taxi driver po na nakatira rito, inihatid niya ako kagabi ng sobrang lakas ng ulan. Ano? Alam mo, Iya, ilang dekada na nang pumanaw siya. Tingnan mo ito yung taxi niya. Hindi po ata tayo nagkakaintindihan. Hindi po ito ang taxi niya. Gumagana ang taxi niya at nakaparada mismo dito. Pumasok pa nga ako sa bahay niya tapos hinatid niya ako pauwi.
Habang sinasabi ko ang nangyari kagabi, pinagtatawanan nila ako lahat. Lahat sila, maliban sa matanda. Ano? Kwento mo sa amin kung ano ang mga nangyari. Kwento ko ang bawat detalye at nanlaki ang mata ng matanda. Ano? Nahulog ka malapit dun sa may arko? Opo, pagkatapos nakatakbo ako papunta rito. Nakaupo siya sa loob. Tinulungan niya ako. Hinatid niya po ako. Napakabuti talaga ng kaluluwang ito. Kahit ngayon, na pumanaw na siya, tumutulong pa rin siya sa ibang tao. Ano? Ano po bang sinasabi ninyo? Noong nakarang gabi ng bagong buwan, gaya nito, na 10 taong na ang nakalipas. Naaaksidente ang minamaneho niyang taxi malapit na dun sa may arko. Namatay lang ng pasahero at kasama niya siya roon. Tuwing gabi ng bagong buwan, nagpapakita ang kanilang kaluluwan. Tinatakot ang mga dumadaan sa kasada na yon. Pero napakabuti niyang tao, mabait na kaluluwan. Tinutulungan niya ang mga tao, napakaswerte mo dahil nakita mo siya noong oras na yon. Kung hindi mo siya nakita, malamang ayon ang huli mong gabi, tinulungan ka niya makaligtas. Nang malaman ko ang lahat, pumatak ang luha ko sa mga mata ko nang di makapaniwala at sa pasasalamat, humarap ako sa bahay niya, yumuko at bumulong. Salamat, sir.